Oy, sobrang lambot. Grabe. Natatanggal sa buto eh. Oh. Ang lambot. Ay, sus. Cooked in red wine. Wow. Nadudurog siya oh. Sobrang lambot oh. Okay. Tikman nga natin to. So pipili lang kami dito. 5 seconds each. Ang empanada namin dito, hindi po siya yung typical na ibang empanada. We use Philippine butter pastry, more in butter siya. Okay. Kaya crispy sa labas, soft sa loob. Okay. Itong empanada talaga na to ang dahilan kung bakit kami nasa San Pedro, Laguna. Bonus na lang na full-time restaurant na pala sila ngayon. Nagsimula sa patikim-tikim. Yung food destination natin ay nasa Laguna ngayon. Pero nasa bungad lang, San Pedro lang to eh. Ang pinakamadaling paraan para mahanap to, gumamit po tayo ng Waze. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Para naman sa aming mga taga-South, malapit po ito sa may Victoria, yung mga mahilig magbisikleta. Meron siyang marker sa gilid kasi meron siyang karatula. Papasukin lang natin yung gate at meron po ditong parking. Isa siyang malaking rest house na converted into a restaurant. Silipin natin yung paligid. Ito na yung Casa Luisa. Pasok tayo, mag-house tour tayo. Ito lang ang masasabi ko, ang ganda ng bahay na to. Napakalinis, pinag-isipan yung mga muebles, lahat dito tama. Dahil high ceiling sila dito, ang pakiramdam mo agad, napakaluwag, napakaliwanag, ang dami kasing salamin. Tapos may vintage vibe talaga ang lugar na to. Maayos talaga lahat dito. Umakyat ako sa second floor, nag-usisa ako. Meron pa sila ditong extra space. Siguro pag meron mga special functions o private na events, pwede mong ganapin dito. Maganda yung tiyempo namin kasi pwede na nga ang walk-in. Pero nag-book pa rin kami ahead. Ini-encourage ko kayo na tumawag for reservations. Pag Monday, sarado sila. Empanada. Ito ang ipinunta natin dito. At dahil alam kong nauubos to, sinugod ko na agad yung empanada station. Magsisecure na tayo ng order. Tsaka dalawa na rin itong Different na. mas masarap ba yan? Yes. Pero kung gusto mo, sir, isa muna nito, tsaka isa nito. Sige, sir. Para parehas yun. Simulan na to. Excited na ata kumain ng mami ko. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung mga ma-order dito. Sa ngayong araw, ito yung specials. Kumbaga sinasuggest nila. Pero sa case ko, nag-research na ako beforehand. So, sinilip ko na online yung mga menu. Ito yung mga yon. At meron na akong mga pinili sa utak ko. Sana available. Katulad ng chicken adobo. Looking forward sana ako dito. Salad, syempre. At hindi ko imimiss yung garlic butter crab palabok. Pinag-isipan ko rin sana yung beef Wellington at saka yung dessert, looking forward ako. Pampalamig lang, simulan na natin sa hibiscus calamansi. Hibiscus, gumamela, pero ang gamit daw nila dito ay yung powdered form. Oo nga, may ibang flavor din siya.
Ngayon lang ako nakatikim ng gumamela eh. Well, hindi naman siya actual food pero visually, meron siyang epekto sa atin. Ang ganda eh. Eto na, for starters, nagsalad kami. Dalawa yung in-order ko, isang may kesong puti at isang may burrata. We have here burrata cheese made with cow's milk, and this one is made with Carabao's milk, which is quesong puti, also known as Laguna cheese ball. So for our dressing, we have crema de balsamico with extra virgin olive oil, and for this one, toppings po siya, puff pastry namin, our very own puff pastry na ginagamit din po namin sa aming empanada. Okay. Flaky butter pastry. Kung susubok pala kayo ng salad, kunin nyo na yung option na mayroong prosciutto at saka figs para ma-enjoy nyo yung contrast nung tamis at saka nung alat. Siguradong masarap yun. Okay, finally matitikman ko na rin yung empanada ng Casa Luisa. Patagal ko na tong binabalak, ngayon ko lang magagawa. Mula sa labas, parang flaky nga siya. At may right amount ng oil. So, alam mo yung mukhang rich nga to. Simulan ko dun sa French onion soup. Caramelized na yung onions. Kumbaga yung soup nasa setting ng empanada. Exciting. Tikman natin. Wow. Dahil first time ko dito, nagulat ako sa quality ng crust talaga. Oh, sarap nga. Solid sobra. Butter. Flaky. Hindi ako magpapanggap na eksperto pero parang may konting tamis to, baka nga dahil nag-caramelize yung sibuyas. Yung flaky empanada, totoong-totoo dito. Ang galing ng pagkakagawa. Isang trivia muna para alam natin kung saan nagmumula ang Casa Luisa. Nagsimula sila sa paggawa ng empanada. Isa tong classic case ng happy accident. Paano? Nagsimula lang daw to sa tirang French onion soup ng pamilya Herodias. Isa sa mga anak ni Doña Luisa ay internationally trained chef. Kesa nga naman masayang yung tira nilang soup, naisipan ni Chef Jen gawin tong pie at nilagyan niya ng magandang keso. Doon na nagsimula, nagustuhan ng lahat, sinubukang ibenta at marami nang umorder. Okay. Grabe yung pagka-flaky dito. Parang ito ata yung pinakamasarap kong nakain sa Pinas so far. Grabe. Kung may empanada, ito yun. Ganito dapat ata gawin. Inuuna ko na yung empanada kasi habang medyo mainit pa. Ito naman yung mushroom truffle goat cheese. Exciting din. Mahilig ako sa goat cheese. Wow! Sobrang earthy ng lasa nito. Paano ba naman, 4 na klaseng mushroom lang naman ang ginamit dito. Tapos yung keso, mula pa sa Malago sa Davao. Mahilig sila sa local ingredients talaga. Sobrang sarap nito para sa mahilig sa truffle. Ito ata yung para sa akin. Grabe sa sarap. Goat cheese at truffle oil, wala na talaga ako masasabi pa. Lahat ng gusto ko nandito. Every bite ko na-experience ko yung sobrang buttery, flaky crust na yan. Mas right amount ng saltiness. At ang sarap nung truffle, hindi overpowering. Sa mga natikman namin so far, ang galing nung balance ng lasa. Solid na to, pamatay. Yung beef rendang empanada may kasamang sambal sauce. So, urig na urig. Tikman natin ha. Wow. Ang anghang nun. Ang sarap pa rin. Pero, mag-iingat dito sa solid yung sambal sauce nila. Grabe. So, tatry ko naman tong chorizo fundido. Oh, yeah. Ang bango nito.
Sige, try ko. Wow. Second favorite ko ata to. Or naglalaban sila sa akin nung sa panlasa ko lang yung truffle at saka ito. Ito may patatas to. Kaya siguro malapit sa panlasa ko. Alam mo yung nakasanayan natin sa Pilipinas na empanada. Eh parating may patatas. Ang sarap ng kombinasyon na to. Yung chorizo nila, yung sobrang sarap na flaky bread, tsaka yung patatas na malambot na malambot. Grabe to. Starters pa lang, sobrang delight na para sa panlasa ko. Yun naman yung ipinunta namin dito. Gusto namin na i-treat yung panlasa namin. Solid. So ito pala yung trick. Medyo kung siguro kung umaga kayo pumunta o lunch, marami pa yung empanada. Pag pahapon na paggabi na uubos. So umabot ako sa ito last piece ng pizza. I think natikman ko naman lahat. So ito naman talaga yung main na ipinunta ko eh. Sa totoo lang, gusto ko mag-empanada dito. Sobrang impressed. Try ko na to. Wow! Pasok to sa top 3. Sobrang sarap na to. Ang sarap nung tomato. Hindi siya yung maasim na ma-off ka. Alam mong handmade. Yes, mukhang detalyado pati preparasyon. Ang alam ko pati ingredients na ginagamit dito ay talagang French butter. Handcrafted and masterfully done. Empanadas. Yan ang meron sa Casa Luisa pala. Plus, balik ako ng balik dun sa klase ng bread na ginagamit na dito. So, officially, ito na yung pinakamasarap na empanada na natikman ko so far. By far. So, hindi ko pa natikman lahat. Pero sobrang gabom nito sinasabi ko sa inyo. Pamatay. Okay, ito na yung main event. Simulan na natin. Pati yung eggs nila may French technique daw ng paggawa. So, detalyado ay kasi iba yung training ni chef dito. Medyo nagbasa rin naman tayo. Napansin ko rin sa mga dishes, maraming French na technique. Like yung confit na hindi natin inabutan. Try na natin itong palabok. At meron siya yung parang yung yan eh, sa mga Japanese na mga sushi na ano natin, yung egg ng parang California maki. Tobiko pala yun, itlog ng flying fish. Okay, tikman nga natin to. Palabok. Wala munang kalamansi. Teka lang. Sinusundo ko yung flavors niya. Alam nyo, hindi siya yung typical na palabok na nabibili natin na ang tapang nung tinapa. Ito yun, dahil garlic butter crab palabok to, sinadya naman na hindi siya maging lasang typical palabok natin. Dapat mag-cut out din yung lasa ng crab. Mas creamy itong palabok na to. Malalaman mo pagkanain mo. Yung dish na to, hindi rin matapang yung lasa ng chicharon. Yung crab taste niya, subtle lang din. Kumbaga naka-level. Pero creamy yung pakiramdam talaga. Alam ko na kung bakit. Yung egg, yung pinaka nag-iiba ng experience. Ang sarap ng paggaluto ng egg. Ewan ko, kalimutan ko anong technique binanggit kanina nung nag-serve sa atin. Yun, na-research ko na actually yung proseso na yun ay sous vide egg. Para siyang poached egg. Hindi nga pinrito kaya makrema. Nung pinatakan ko pala to ng kalamansi, dun pinakalumabas yung sarap ng buong dish na to. Sa totoo lang yung palabok na to, kung purist traditional palabok lover ka, baka hindi para sa inyo to. Pero kung willing kayo mag-try ng kakaibang take sa palabok,
subukan nyo to. Parang meticulously done. Yun ang tingin ko ha. So, sa tingin ko, lahat naman ng mga kain natin ngayon, detalyado. So this one is beef short ribs, cooked with red wine. Meron po siyang liver pate and ground peanuts. Alright. Cooked in red wine. Yes po. French talaga. Yes po. Try naman natin yung, kumbaga, version daw nila ng parang beef caldereta. Red wine, slow cook. Yun yung mga ano no? Parang sobrang lambot niya, ang dali niya i-knife. Tikman natin ha. Sarap din. Solid yung cut ng beef, pati yung pagkaluto, ang lambot. Yung sauce parang mas masarap ang damihan. Ang sarap. Subukan natin with rice. Konti lang yung nira-rice ko kasi mabubusog agad tayo. Sobra. Ayun, with konting litid, kompletong-kompleto. Next na sinubukan namin yung crispy sisig. Ang ginagamit daw nila dito ay pisngi, hindi yung mga tenga, yung mga matatabang parte ng baboy. At recipe daw to ng kasama nila sa bahay. Family favorite daw nila to eh. Lagyan natin ng konting kalamansi yung sisig. Yan. Mas makarne siya. Okay. Isa pa. Crunchy and makarne. Itong dish na to, Pinoy na Pinoy, walang French dito. Dahil may preference ako sa lasa at saka sa texture ng sisig, nami-miss ko aminin ko yung tenga part. Gusto ko rin kasi yung dala niyang lambot at lagkit. Ako lang naman yun. Ako kasi yung taong ihaw over prito. Kanya-kanya kasi tayo ng preference. Tatry ko naman tong apahap. Yung apahap, niluto sa turmeric. Turmeric oil, hindi ba sa dilaw na ginger. Tapos meron siyang dill. Tingnan mo tama, tingnan mo yung oil niya. Lalagay ko sa kanin. Yun. Ang bango. Tapos meron siya sa gilid na pinatas daw nila sa gilid nila yung kaffir lime. Kakakwento ko lang nung galing ako ng Thailand na napakabango nito. Hindi ko alam kung kakainin ko. Pero nandun lang siya, palamuti sa gilid. Pero yung dill, bagay na bagay kasi sa fish yan. At lalagyan ata. Ito parang, actually, tingnan mo. Parang Bangkok na yun. Yan yung patis nila, sili, peanut, and lime. Di ba yun? Bangkok yan eh. Tatry ko muna yung fish nang wala ito. Game, subukan muna natin. Okay, para tayong, ito nga yung paborito ko, apahap, sea bass. Tikman natin, buti meron dito. Ang light lang, ang lambot nito. Bagay yung dill dito. Mabango tong dill eh. Sobrang lambot ng apahap na to. Well, I guess, dapat ata nang lagyan talaga agad. Nalagyan ko nitong, parang patis nila. Drizzle ng peanuts. Chilies. Oh yeah. At saka yung dayap. Meron eh. Ito yung lime. Kulang ata pag wala.
Kasi yung lambot lang yung na-experience ko noong unang subo. Ito, kompleto na to. With chilies and everything and the oil. Oh. Ito na yun. Wow! Sarap. Kailangan kompleto. Ang sarap. Ang fresh dahil doon sa dill. Masarap din yung dayap. Napakabango. Tapos may crunch pa nung mani. Kompletong-kompleto experience. Ayan, oh. Ayan. Sinigurado ang kompleto. Dadagdagan ko pa nung parang patis. Ang sarap. Solid nito. Okay. Mukhang paganda lang ng paganda. Sobrang solid nito. Ang sarap nito. Apahap na to. Patis balayan nga pala yung ginagamit nila dito kaya masarap. Gustong gusto ko to. Sobra. Baka dahil familiar ako sa lasa ng greens niya, tuwang-tuwa ako sa contrast ng lahat. Okay. Buti na lang in-order natin ito. Sobrang sarap. Lasang-lasa rin pala yung, yung turmeric. Pero hindi malasa. Mabango rin yung turmeric rin. Kasama siya sa mga nagpapabango. Ang galing nitong dish na to. Solid. Okay. Ito na yung... ito na lang hindi ko natitikman. Lamb adobo. Sobrang nahuhulog na yung karne niya from the bone. Talagang matagal to niluto. Kasi pagdating namin dito, hinahanap ko yung parang chicken leg, duck confit style. Ito na lang daw ang meron sila. Parang nawala ata sa menu, I'm not sure. Pero ito na yung adobo kasi adobo rin yun eh. Wow! Grabe! Naghihiwalay ng pusa. Ang itsura niya parang yung pulled pork yung dating. Tikman natin Amoy muna. Bango. Amoy lamb. Alam mo naman yung lamb medyo may game na amoy yun eh. Pero sa akin gusto ko yun. Tikman natin. Gaboom! Para sa akin gaboom. Mahilig ako sa lamb, mahilig ako sa kambing. Gusto ko yung lasa nito. Manamis-namis ng konti itong adobo na to. Gamey. Yung lamb adobo, ang ganda rin ng piyesang gamit. Ribs na naman. Tapos hindi daw to ginamitan ng toyo. At nag-caramelize lang daw yung taba mula doon sa pagkaka-oven. May lagkit-lagkit kasi siya eh. Yung laman naman talagang kusang natatanggal sa buto. So sobra sigurong tagal ng pagkakapakulo. Ang ginamit daw dito puro coconut Coconut sugar, coconut vinegar, at saka may coconut milk daw. Ngayon, ang ginamit na pampaalat, pang ibabaw, nag-sprinkle sila nung crispy etag galing sa Mountain Province. Kaya meron ding punch ng kakaibang flavor nun. Kumbaga yun ang bacon niya. Ang sarap. Sabay may Pinoy touch na kasi adobo. Hop. Pangkanin tong isa na to. Lalo na pag marami kang sauce na nakuha. Ang intense ng flavor dun sa sauce. Solid. Hindi ko pala mauubos kung dalawa lang kayo kasi ang rich ng flavor niya. For sharing talaga yung mga ganitong order. Dahil lahat to medyo rich yung flavor. Maganda siya. Kainin mo with rice. Or siguro empanada, no? Kanya-kanyang trip. Ang lambot. Sarap. Solid. Meron pa tayo for dessert. Kakain lang kami. Titikim tayo kung anong meron. Pero solid dito. Bago ko lang makalimutan, dahil originally, bahay bakasyonan ng intention nila dito, meron silang room sa likod. Pwede pala kayo magstay dito, parang Airbnb, ganun na nga.
Ang dami palang pwedeng gawin dito dahil pwede na rin kayo dumiretso inom. Meron silang cocktails. So yun na yun. Kain, tulog, inom, tulog, repeat. Dessert time. Kinuha ko yung signature drink nila na frappuccino na may, I guess may coconut milk to. Tapos yung pampatamis niya, meron yung tira-tira. Yung kinakain natin nung edad namin ng mga bata pa kami. Sugar to eh. Medyo matagal siyang tunawin. Titikman ko na muna. Kaya di ba sa tunaw? Sarap. Solid yung coconut cappuccino nila. Espresso yun na hinaluan ng makapuno jam. Kaya naman pala lasang-lasang coconut. Tapos yung milky flavor, yung pinabulang oat milk. Tapos sinunog yung cocoa sugar. Ang sarap nitong signature drink nila. Perfect pagkatapos yung kumain. Tapos dahil nga nauubos yung empanada, nagpatabi na agad ako in advance ng mango sampaguita na empanada. Kasi matamis-tamis daw to. Though, late ko na nalaman pagkakain mo pala, magro-roll in sila ng cart na meron ding sampaguita, mango sampaguita cheesecake. Kumbaga, ganoon din yung palaman pero merong may cream pa sa ibabaw. Pero kasi pagka sa Luisa, I think sa utak ko it's all about the empanada. So, buti naka-reserve tayo nito. So, tatry natin yung super flaky empanada nila. Wow, tumutulo pa. Ang size niya parang yung Jollibee rin pero I'm sure hindi Jollibee yung lasa nito. Wow. Ito na, naglabasan na. Kainin ka na to. Kainin na ako. Tumutulo. Wow. Ang sarap talaga ng bread. Grabe. Teka. Hindi ko inabot yung dahil nahabol ko yung mahulog. Hindi ko inabot yung cheese. Itong side na to mas makeso. Experience nga natin. Mostly talaga, yung mango yung ma-experience mo. Yung sampaguita, faint lang. Ang lakas kasi nung lasa nung mango. Keso rin, na-overpower siya nung mango. Sarap pero yung pagkakagawa ng mango, hindi sobrang maarnibal, kumbaga. Parang actual fruit pa rin ng... Karang may... Nag-caramelize na ng konti. So, ang ganda ng gawa. Na-experience ko, saya. Ang saya nung dine experience dito. Kape. Solid din pala. Yung mga breakfast ride na tinatawag namin, pwedeng-pwede dito. Yung meron sila mga all-day breakfast eh. Yung mga meals na yon, pasok yon. At saka, ang ganda ng lugar eh. Mag-i-enjoy kayo pag nagpunta kayo dito. At masarap yung pagkain. Titikman ko pa yung iba. Kala mo nag-i-ending na ako, no? Sarap talaga nito. Iba eh. Konti lang siya pero packed with with goodness. Ang sarap. Tikman mo. Sobrang solid nito. Tinry din namin tong sinuggest eh. Burnt pumpkin cheesecake pie. Ayan natin. Sobrang creamy. At sobrang lasa rin yung burn Nga. Cheesy, creamy, na pumpkin. Okay, wala siyang dayap. As in, cream lang yung may experience mo dito. Tsaka flaky na naman yung crust. Magaling talaga sila dito. Kumbaga, expert sila sa pagdating dito. Ayan, mga crust na yan. Ganda ng presentation, no?
Nakapaibabaw pa sa malaking dahon yung ube palitaw. Tapos may mga bulaklak pa. Alam ko, edible yan eh. Edible yan, no? Kainin natin. O, game, tikman natin. Teka. Iba yung consistency nito, ah. Ini-expect ko parang yung palitaw na todo lambot. Hindi. Malaano siya dahil ube nga. Parang taro yung yung dating. Tapos may coconut ata sa ibabaw, desiccated. Lagyan natin ng sugar. Di ko lang alam kung coco sugar to o muscovado. Ibang-iba to. Ibang take din ng Filipino dessert. Light lang siya, mostly makokonut at saka ube nga. Ube and coconut yung experience. Oh, yan, oh. Hindi siya ube jam na lasa eh. Pampaganda, lagyan natin ng ganyan, no? Pampakompleto lang. Okay, sa isa na to, ibang-iba talaga at wala siyang kalasa. Ube ba naman ilagay mo sa palitaw context? Para sa akin lang, may room for improvement kung pwede sanang mas malambot yung outer, yung galapong element nito. Baka dun lumabas yung pinaka full potential nitong dish na to. Break natin, tingnan natin kung ano itsura sa loob nito. Uy! Malambot yung gitna. Asan na kaya yung balimbing? Makuha kaya natin? Yun! Oh, ayun. Tikman natin. Dahil hindi talaga sila takot mag-eksperimento with Filipino ingredients, na-appreciate ko yun. Ito yung balimbing cheesecake. Meron din kalamansi, pero dahil bihira ang balimbing. Ito na yung in-order na. Okay. Candied balimbing na siya. Okay. Nanibago ako doon. Sanay na sanay ako sa kalamansi. Parating yun ang ginagamit sa desserts natin. Gets. Pati yung texture ng balimbing, chewy siya. Or baka karamihan sa inyo hindi pa nakakain ng balimbing. Para siyang kamyas na mas walang asim. Mas masarap siya kainin. Makakain mo siya ng actual fruit. Tapos, ito na nga. Kinendi nila, parang ginawa nilang jam. Inilagay sa pie setting. Very Filipino talaga yung dito. Filipino and French. Pinagsama. Ganda nung marriage siya. Happy birthday to you. Kompleto yung experience namin. Birthday month ng mami ko. Meron pa silang pa-cake sa nag-celebrate ng birthday. To you. Okay. Yun. Everybody happy na naman. At ang maganda, na-meet pa namin yung may-ari ng bahay. At mas gusto daw niyang tinatawag siyang Tita Marisa.